GMRC 5, Quarter 4, Week 2. Wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Pangalawa, napatutunayan na ang wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay ay nakapagpapatatag ng sariling pagkakakilanlan ng tao bilang panlipunang nilalang. Pangatlo, nailalapat ang mga sariling paraan ng mga wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Basahin ang sitwasyon at sagutin ang gabay na tanong. Sitwasyon. Pag-uwi mo ng bahay galing sa paaralan, ay nagkakasayahan ang iyong mga kapitbahay dahil umuwi ang matalik mong kaibigang nakatira sa ibang bansa kasama ang kanyang mga magulang na parehong overseas Filipino workers. Gabay na tanong. Pupunta at babatiin sila sa bahay nila. Ano ang magiliw mong sasabihin sa kanila? Ano ang sasabihin sa magulang na parehong overseas Filipino workers? At ano ang sasabihin sa matalik mong kaibigan? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng gawi at wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Narito ang pwedeng maging sagot. Isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng gawi at wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay ay ang pagbati at pakikipag-usap ng magalang sa tuwing nagkikita at pagtulong sa oras ng pangangailangan tulad ng pakikibahagi sa bayanihan o pag-alalay kapag may problema. Ikalawang araw. Unang aralin. Pagkilala sa tao bilang panlipunang nilalang. Pagproseso ng pag-unawa. Pagmumuni-muni. Suriin mabuti ang larawan. At isipin kung ano ang gagawin mo kung may mga kapitbahay kang ganito sa inyong komunidad. Sagutin ang gabay tanong.
Lagyan ng check ang sagot. Ano ang iyong gagawin kung may kapitbahay kang ganito? Una, ipagdadasal. Oo o hindi. Tama. Oo. Ano ang iyong magiging dasal para sa kanila? Magaling. Ipagdadasal ko na bigyan sila ng lakas, pag-asa at tulong upang magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Pangalawa, tutulungan. Oo o hindi. Tama. Oo. Ano ang tulong na iyong gagawin? Magaling! Tutulungan ko sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain o damit at pag-alam kung saan sila maaaring humingi ng tulong. Pangatlo, iiwasan. Oo o hindi. Tama. Hindi. Bakit hindi mo sila iiwasan? Magaling. Hindi ko sila iiwasan dahil karapat-dapat silang tulungan at igalang tulad ng ibang tao. Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Narito ang halimbawang sagot. Ang tao, bilang panlipo ng nilalang, ay nangangahulugang likas sa kanya ang makipag-ugnayan at makisalamuha sa kapwa upang mabuhay ng maayos. Halimbawa, sa tunay na buhay, ang isang pamilya ay nagtutulungan at nakikipagkapwa sa mga kapitbahay sa oras ng pangangailangan tulad ng bayanihan at pagdamay sa may problema. Sa ganitong paraan, napapalakas ang ugnayan ng komunidad at naipapakita ang malasakit, paggalang at pagkakaisa ng bawat isa. Paglalapat at pag-ugnay. Panuto, nagpahayag ng proyektong food pantry at food drive ang iyong barangay at simbahan. Kanilang hiling ay ang bawat pamilya at magkakapitbahay ay magiliw na magbahagi. Ang bawat isa ay inanyayahang makiisa sa marangal na proyekto. Tanong: ano-ano ang maaari at kaya mong maibahaging bagay o pagkain bilang donasyon? Ibabahagi ko ang aking. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Una, bigas. Pangalawa, delata. Pangatlo, noodles. Pang-apat, kape. Pang-lima, asukal. Pang-anim, tinapay. Pang-pito, gatas. Pang-walo, prutas o gulay. Ano ang para sa iyo ang pinakamahalaga sa mga nabanggit?
Magaling. Bigas. Magiliw ko itong ibabahagi dahil ang bigas ay pangunahing pagkain na makatutulong upang may makain ang pamilya araw-araw. Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Kahalagahan ng pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Pagproseso ng pag-unawa. Pagmumuni-muni. Suriin at matapat na sagutin ang sumusunod na mga tanong. Una, kilala ba ninyo ang inyong kapitbahay? Pangalawa, ano-ano ang naitutulong ng kapitbahay sa mga pamilya o di kaya ay ano-ano ang paborito ninyong gawin kasama ang kapitbahay? Pinatnubayang pagsasanay. BTS. Basa, tanong, sagot. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics. Basahin na natin ang kwentong Ang Pamilya Ismid ni Rene O. Villanueva at Ramoncito Serrano. Ito ang pamilya Ismid. Si Tatay Ismid, si Nanay Ismid, Oli Ismid at Obet Ismid. Marami silang kapitbahay, ngunit hindi sila namamansin. Katuwiran nila, sila ay naiba dahil kulot ang buntot nila. Araw-araw, ang pamilya Ismid ay walang inatupag kundi pagandahin ang buntot nila. At kapag sila ay naiimbitahan sa mga pagtitipon, ang lagi nilang sagot ay, marami pa kaming gagawin. Ang gagawin pala nila ay magsusuklay at maglilinis ng buntot nilang kulot at maganda. Minsan, sila ay inanyayahan ng kanilang mga kapitbahay. May pag-uusapan silang mahalaga tungkol sa nakawan sa bayan nila. Hindi dumalo ang pamilya Ismid. Sila ay abala sa pagpapaganda ng buntot nila. Isang gabi, bilog ang buwan at nahihimbing ang pamilya Ismid. Pumasok ang magnanakaw sa kanilang bahay. Hinakot ng magnanakaw ang lahat ng gamit ng pamilya Ismid. Natabig ng magnanakaw ang florera at nabasag. Nagising ang pamilya Ismid at natakot. Nagsisigaw sila at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Mabilis na sumaklolo ang kanilang kapitbahay, ngunit nakatakas na ang magnanakaw. Nalungkot ang pamilya Ismid. Wala na tayong gamit at pagkain, igik ng pamilya Ismid. Kinabukasan, ang pamilya Ismid ay dinalhan ng damit at pagkain ng kanilang mga kapitbahay. Simula noon ay nagbago na ang pamilya Ismid. Gabay na tanong. Una, ilan ang kasapi ng pamilya Ismid? Tama. 4 ang kasapi ng pamilyang Ismid. Pangalawa, ano ang paboritong gawin ng pamilyang Ismid? Tama.
Ang paborito nilang gawin ay ang magpaganda, magsuklay at maglinis ng kanilang kulot na buntot. Pangatlo, ano ang problema sa lugar na tinitirhan ng pamilyang Smith? Magaling! May problema ng nakawan sa lugar na tinitirhan ng pamilyang Smith. Pang-apat, bakit hindi sila nakikipagtulungan sa iba pang pamilya sa kanilang lugar? Mahusay! Hindi sila nakikipagtulungan dahil abala sila sa pagpapaganda ng kanilang buntot. Panglima, ano ang nangyari sa pamilyang Smith isang gabi habang sila ay natutulog? Magaling! Pinasok ng magnanakaw ang kanilang bahay at ninakaw ang lahat ng kanilang gamit at pagkain. Pang-anim, sino ang tumulong sa pamilyang Smith? Tama! Ang kanilang mga kapitbahay ang tumulong sa pamilyang Smith. Pang-pito, kung isa ka sa mga kasapi ng pamilyang Smith, ano ang mararamdaman mo sa ginawa sa inyong pamilya ng mga kapitbahay ninyo? Bakit? Magaling! Makakaramdam ako ng pasasalamat at hiya dahil tinulungan pa rin kami ng mga kapitbahay kahit hindi kami nakikisalamuha sa kanila noon. At pangwalo, sa inyong palagay, bakit mahalaga ang mabuting pagsasamahan ng mga pamilyang nakatira sa isang lugar, tulad ng isang baryo, barangay, o isang subdivision? Narito ang pwedeng maging sagot. Maaari mo ba itong basahin? Paglalapat at pag-uugnay. Pagmumuni-muni, suriin at matapat na sagutin ang tanong. Paano mo ilalarawan ang iyong sariling mga kapitbahay sa komunidad? Magbigay ng 5 salitang angkop na paglalarawan. Ikatlong aralin, mga paraan ng wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Pamprosesong pag-unawa. Paano to? Sagutin ang sumusunod na mga tanong kung paano nakikisalamuha ang pamilya mo sa mga kapitbahay mo at isulat ang sagot sapat lang. Una, ilang kapitbahay mayroon ikaw? Higit sa 5 o sobra sa 5? Paano nakikisalamuha ang pamilya mo sa kanila? Pangalawa, ang iyong mga kapitbahay ba ay palakaibigan o hindi palakaibigan? Paano nakikisalamuha ang pamilya mo sa kanila? Pangatlo, ang iyong mga kapitbahay ba ay responsable o irresponsable? Paano nakikisalamuha ang pamilya mo sa kanila? Pang-apat, tahimik ba o maingay ang iyong mga kapitbahay? Paano nakikisalamuha ang pamilya mo sa kanila?
Panglima, anong uri ka ng kapitbahay? Pinatnubayang pagsasanay. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga gabay na tanong. Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics. Kwento ni Loida. Mahal ko ang mga kapitbahay ko. Nakatira ako sa isang bahay sa Barangay Ginhawa. Ang aking mga kapitbahay ay palakaibigan at napakabait. Iba't ibang bagay ang dinadala nila sa akin. Nagtitimpla sila ng kape at binibigyan nila ako. Nagluluto sila ng pagkain at binibigyan nila ako. At tinutulungan nila ako anumang oras na kailangan ko. Winawalis ko ang bangketa nila at tinutulungan ko sila sa anumang kailangan nila. Libreng serbisyo din ang binibigay ko kapag inaalagaan ko ang apo nila. May isa pa akong kapitbahay na tinuring kong aking matalik na kaibigan dahil dinadalhan niya ako ng anumang kailangan ko at tinutulungan pa niya akong lutasin ang anumang problema sa kanyang mga payo. Gabay na tanong. Una, ano ang maganda sa kwento ni Loida? Magaling! Maganda sa kwento ni Loida ang mabuting pagsasamahan at pagtutulungan ng mga kapitbahay. Ipinapakita rito na may pagmamalasakit, kabaitan at pagkakaibigan sa kanilang komunidad dahil nagtutulungan sila at handang magbigay ng tulong sa isa't isa. Pangalawa, anong aral ang pwede mong mapulot sa kwento ni Loida? Tama! Ang aral na mapupulot sa kwento ni Loida ay mahalagang makisama at tumulong sa mga kapitbahay. Kapag may respeto, malasakit at pagtutulungan sa komunidad, nagiging masaya, ligtas at maayos ang pamumuhay ng bawat isa. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan. TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng magiliw o wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Para sa unang kilos, kunin lahat ang nasa community pantry ng isang barangay at ibahagi sa iyong sariling kapitbahay. Ito ba ay tama o mali? At ano ang iyong dahilan? Magaling! Ito ay mali. Dahilan: ang community pantry ay para sa lahat ng nangangailangan. Hindi dapat kunin ang lahat dahil mawawalan ng makukuha ang iba. Pangalawa, maging magiliw sa mga kapitbahay kahit hindi sila magiliw sa inyong pamilya. Tama o mali?
Ito ay tama. Dahilan. Ang pagiging magalang at mabait ay nagpapakita ng wastong pakikisalamuha at maaring magbunga ng maayos na relasyon. Pangatlo, kapag nagbigay ng pagkain, huwag nang ibalik ang magandang plato sa kapitbahay. Tama o mali? Ito ay mali. Dahilan. Ang hindi pagbabalik ng plato ay kawalan ng respeto at pasasalamat sa kapitbahay. Pang-apat, magsisikap ka ng mabuti upang malampasan mo ang katayuan ng mga kapitbahay mo. Tama o mali? Ito ay mali. Dahilan. Magsumikap para sa sarili at hindi upang higitan ang sinuman. Panglima, lisanin ang komunidad kung ang kapitbahay ay mga sanggano, barumbado, laging naghahanap ng gulo at manginginom. Tama o mali? Ito ay mali. Dahilan. Mas mainam na makipag-ugnayan sa barangay o sa tamang ahensya kaysa agad lisanin ang komunidad. Mahalaga pa rin ang pakikipagkapwa at tamang proseso. Pagninilay sa pagkatuto. Balik-tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Una, bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa aralin ito? Pangalawa, anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan na kabutihang asal sa aralin? Pagsusulit. Piliin at bilugan ang letra ng tamang sagot. Una, ano ang mga paraan upang maging palakaibigan sa iyong mga kapitbahay? A. Batiin mo sila. B. Magbahagi ng lahat ng problema sa kanila. C. Sigawan sila. D. Mangutang sa kanila. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Batiin mo sila. Pangalawa, dapat tayong patlang kasama ng ating mga kapitbahay. A. Lumaban. B. Magkasundo. C. Magtaguan. D. Magtsismisan. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Magkasundo. Pangatlo, kakauwi lang ng kapitbahay at hindi niya mabuksan ang pinto sa dami nitong dalang gamit. Ano ang dapat nating gawin? A. Walang gawin. B. Tawanan siya. C. Harangan ang pinto. D. Buksan mo ang pinto para sa kanya. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Buksan mo ang pinto para sa kanya.
Pang-apat, ang iyong kapitbahay ay nagpa-party sa gabi at napakaingay. Ano ang dapat mong gawin? A. Sabihin mo sa lahat ng kapitbahay ng buong barangay. B. Pagagalitan sila. C. Magalang na sabihin sa kanila na tumahimik. D. Sigawan sila. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Magalang na sabihin sa kanila na tumahimik. Panglima, nasugatan ang iyong kapitbahay sa palaruan. Ano ang dapat mong gawin? A. Walang gawin. B. Tawanan siya. C. Aliwin mo siya. D. Humingi ng tulong sa isang may sapat na gulang. Ano ang tamang sagot? Ito ay D. Humingi ng tulong sa isang may sapat na gulang. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagkilala sa tao bilang panlipunang nilalang. Kahalagahan ng pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. At ang mga paraan ng wastong pakikisalamuha ng pamilya sa mga kapitbahay. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.